Hindi raw alam ng Malacanang kung ano ang gusto ng mga taong hinahanap ang Pangulo, pero pag nagpakita ay sinasabihang namumulitika lang. Ang sigurado raw ayaw sa epal ng Pangulo. Ayon sa palasyo, Ayos sa epal, paka-epal niyan. Lahat may bagong Pilipinas. Putang ina nyo. Ay, sorry. Sorry. Ay, ang hirap. Ang hirap. Siguro pag presidente na si Inday, pangako, hindi na ako magmumura. Ay, magandang umaga, magandang araw, tanghali, hapon, gabi, mga kababayan. Eto na naman, nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Facebook, TikTok, lahat na. Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa na lahat ng mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, hindot, palamunin, sintu, baliwab, nuy, sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikatong membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga maligno, mga impakto, lahat ng mga masasamang espiritu, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman po kayo? Nakapag-nilay-nilay na po ba ang lahat? Mga banateros dyan. Ano na, Martes Santo na, ha? Baka naman kain pa kayo ng kain ng karne, ha? Mag-ayuno naman kayo. Lanya kayo. Sa bagay, maaga naman ang ating simula ng ating penitensya. Hindi ba? Parang 2022 pa, nagpipinitensya na tayo, eh. Parang araw-araw, mahal na araw, eh. Dahil dito sa gobyernong, ewan ko ba, gobyernong Santanas. Di ba? Pagka panalo pa lang, kalbaryo na inabot natin. Umpisa pa lang, 2022, nakawan na ng nakawan. Politika na ng politika ang mga punyeta. Bawal magmura. Kasi mahal na araw, magagalit na naman si Jesus niyan. Pwede, kaya ba natin? Kaya natin walang mura ngayong Holy Week. Parang yun yata ang penitensya ko, yung hindi makapagmura. Ang hirap kasi, okay lang man siguro hindi ka magmumura, pag maganda yung binabalita mo. Kaya lang pagka ang binabalita mo naman, puros ka demonyohan, eh. Mapapamura ka naman talaga. Tsaka sa hirap naman ng buhay ngayon, di ba? Sa taas ng bilihin, taas ng presyo ng gasolina. Nag-message na yung nanay Morning Dew ko sa akin, eh. Sabi niya sa akin, anak, anong gagawin ko? Wala na mabila ng gasol dito. Diyos ko. Wala daw mabila ng gasol. Kasi daw, kasi ang pinakamalaking manufacturer ng exporter pala, pinakamalaking exporter ng liquefied petroleum gas or LPG, China. Inaaway natin China, eh. Paano na ngayon yan? Walang hiya, inaaway nyo China, tapos ngayon, kailangan natin ng LPG. Wala masyadong nakakarating sa atin. Nag-awala na, nag-uuling na yung mga tao. Baka makita mo, wala nang bahay yung mga Pilipino. Nasaan na yung bahay nyo? Wala na, walang gasol. Ginawa ko ng panggatong. Summer man ngayon, di umuulan. Saan yung haligin nyo? Ba't nawala? Ba't yung hagdan nyo? Kalahati na lang. Ayun, ginagawa ko ng panggatong, eh. Kasi bukod sa napakamahal ng gasol, wala pang mabila ng gasol. Diyos ko po, ano ba nangyayari sa bayang Pilipinas? Panginoon, kaawaan mo po kami. Ilang taon na po ito, 4 na taon na po ito kaming pinahihirapan ng mga Satanas. Kami naniniwala, kayo may kapangyarihan, baka naman pwede, mo na. Isang magic mo lang, isang ganun mo lang naman yan. Sige na naman. Kami pahirapan. Total naman, yung presidente namin nagpunta ng Ilocos, doon daw siya magmamahal na araw, doon daw siya magpapahinga. Sabihin mo, diretso na yung pagpapahinga, wag nang gumising. Hindi ba? Walang hiya naman talaga. Ang hirap talaga ng buhay. Nag-message siya si Nanay Morning Dew, wala daw mabilan ng LPG. Tapos bukod sa wala nang mabilan, nag 100%. Dati ang LPG 1,000, 2,000 na yata. Nang tinapay yan. Wala. Paano gagawin natin yan? Diyos ko po. Alam nyo, kumain na lang kayo sa labas. Na kayo magluto. Kasi tinan mo, bibili ka ng mahal yung bibili mong mahal yung bibili mong karne, mahal yung gulay, mahal yung rekado, tapos gasol ang mahal din. Mahal din panghugas ng pinggan, mahal na din ang tubig na panghugas ng pinggan. Mahal na din kuryente kung mag-induction ka man. O kaya pwede na rin mag-shift na kayo to induction. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan itong natin itong supply ng ating enerhiya. Kasi
yung ating mga yung ating mga power plants ang niyan, ang pinagkukuhanan din ng kapangyarihan niyan. Petrolyo din eh. So kung merong shortage ng petrolyo, hindi malabong magkaroon ng shortage ng enerhiya. Oo, kaya magtataas na nga ang enerhiya, baka magkaroon pa ng shortage kasi baka magkaroon ng mga scheduled brownouts yan. Paano na? Hindi na tayo makapag-vlog, di nyo na ako mapapanood. Kaya samantalahin nyo na. Habang may kuryente pa sa Pilipinas, samantalahin nyo na. Kasi ibang klase itong problema na ito. Ibang klase itong problema na to, matindi itong problema na to. Kasi yung mga dumadaan na mga barko dyan sa Strait of Hormuz, tsaka yung isang maliit na kalsada ng mga barko dyan sa may ang tawag dito, yung sa may Yemen. Dalawa yan sa may Iran at saka doon sa may kabilang side yung sa may Yemen. Kontrolado nila yun. Pag may dumadaan doon na walang permiso, mini-missile nila yung yari, mahihirapan talagang lumabas yung mga, may mga iba naman pinagkukuhanan ng langis, kaya lang sobrang layo na. Sobrang layo na yung ibang pagkukuhanan mo, nasa Europe na, nasa may Russia na. Kasi kung Middle East manggagaling, kasi mula dito hanggang dyan sa Middle East, pag nag-eroplano ka, 8 oras lang yan. So malayo pero mas mabilis makakarating sa atin kung sa Middle East. Meron din mga refineries dito sa Asia, dyan sa may Singapore. Kaya lang ewan ko kung bakit yung gobyerno natin at yung mga negosyante rito doon kumukuha sa sa Gulf. Hindi yung Gulf, hindi yung nagpapalo-palo ng bola, Gulf. GULF. Doon sa may Middle East. Meron naman dito pero hindi ko alam ba't sa Middle East sila kumukuha. Yun nga yung isang ni-raise na issue ni Marcoleta. Bakit kumukuha kayo sa Middle East? Ang layo-layo, meron naman dito malapit. So yung cost baka mas mababa pa. Kung sakaling mas mataas sila ng konti, pero yung mababawasan naman yung travel cost, mababawasan naman yung other expenses, baka pwede nang makuha doon. Hindi natin so yun ang problema natin. Tapos inaaway pa natin yung mga bansa. Katulad dyan, inaaway natin yung China. Hindi rin natin kabati yung Russia dahil kabati tayo ng Amerika kalaban ng Amerika ang Russia at ang China. Masyado tayong amuyong, masyado tayong pabibo sa Amerika. Wala naman tayong pakinabang sa mga buwisit na yan. Kita mo, yung kaibigan ninyong si Donald Trump, nagpadala na ba ng langis dito? Di ba? Hindi pa. Kasi sila na mo problema din sila. So ngayon, yung Russia nakapagpadala na dito ng langis. Capable. Yung Russia, malayo. Ang layo nun. Pagpapunta rito, Diyos ko, layo na Russia papunta rito. Kung Europe ka rin kukuha, meron din naman mga refineries sa Europe. Ang layo din. Kasi from here to Europe, mga 18 oras yan so pinakamalapit yung Middle East at saka itong Asia dito sa Singapore, meron din sa Malaysia, meron din ang Brunei. Magaganda mga refineries nila diyan. Ngayon dito sa Pilipinas, yun ang natin. Kailangan kaibiganin natin muna yung China. Kaya kaibiganin na kasi natin yung China para at least man lang pagka sa oras ng kagigipitan, liit man ng bansa natin, ganito lang yung bansa natin kumpara mo sa bansa nila. Bibigyan nila ng tulong yung buong bansa nila, laki-laki. Mano ba naman yung konti pumunta sa atin, di ba? Masama yun. Yan ang problema. Yan ang problema kasi ang ganda-ganda ng foreign policy ni Pangulong Duterte, binago-bago nitong hindot na si Bongbong Di mura yun hindot So pipigilan natin wag magmura ngayon kasi mabait tayo ngayon, mahal na araw. Yung mga sa mahal na araw, wag kayong masusugatan. Pag nasugatan daw kayo, hindi gagaling. Lalabas daw yung pare. Hindi, pero seryoso kailangan anuhin na natin, mag-ingat, tayo, hindi natin alam kung anong magiging iba pang resulta nitong dilubyo na kinakaharap natin. Nagpepenitensya na tayo simula pa noong 2022 hanggang ngayon. And mukhang tatagal pa to, mukhang matagal ang buhay ni Satanas Hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi pa daw gawa kasi yung special na impyerno para sa mga taga-gobyerno ng Pilipinas, kaya hindi pa kinukuha ni Satanas Yang mga yan, kasi kapag ngayon sila kinuha ni Satanas, halimbawa ngayon kinuha ni Satanas si Romualdez, ngayon kinuha ni Satanas si Bongbong, wala, maagawan siya ng posisyon kasi lahat ng mga kademonyohan na ginawa ng demonyo, napalitan na may mas demonyo pa sa demonyo. Ang pinaka-demonyo sa lahat ng mga demonyo sa buong kademonyohan, si Bongbong Marcos, yung anak niya si Sandro, at saka yan si Martin Romualdez. Yan ang mga pinaka-demonyong mga tao. Bakit ko nasabi? Di ba meron na namang balita ngayon? Meron na namang balita ngayon na ito daw, mga properties ng Kingdom of Jesus Christ, i-ocular inspection. Bakit pa i-ocular inspection yan?
16 days nang tumira dyan si 16 days nang tumira dyan yung si General Torre na parang may topak. 16 days na siyang tumira dyan. Sa loob ng 16 na araw, nandiyan sila 24 oras, dare-derecho. Yung lalabas, may papalitan. Diyan na natutulog yung mga pulis. Araw-araw, hinahalughog nila. Yang lugar na yan, walang square inch na hindi sila napupuntahan. Napakadami pa ng mga equipment na ginagamit nila. Meron pa silang pang heartbeat, meron pa silang pang x-ray, meron pa silang pang red infrared. May mga drone pa sila na lumilipad kahit no drone, no fly zone dyan sa lugar na yan. Kompleto sila. Tapos meron pa silang mga high definition camera na ininstall sa mga magkakabilang mga establishments sa paligid ng Kingdom of Jesus Christ. Nazoom nila, pati yung kuyukot mo makikita ng mga hudas na yan. Lahat as in, araw-araw inspeksyon. Oo, yung alam nyo ba yung mga taga KOJC no nandiyan? Kasi nandiyan kami. Nung yung mga taga KOJC, hindi na sila makapaligo kasi minsan maliligo ka, biglang may kakatok. Mag-search po kami, naliligo ako. Pagka hindi mo binuksan yung pinto, baka sabihin may tinatago ka. O hindi ba? Napaka-stricto dyan. Dyan sa Kingdom of Jesus Christ, yung mga lalaki at mga babae, hindi yan naghahalo. Unless yung ministry mo at yung ministry nito nag-overlap o meron kayong transaksyonnes, doon lang kayo. Pero hindi naghahalo ang mga kababaihan at mga kalalakihan dyan. Pinagbabawal yan dyan. Oo. So ngayon, ang mahirap niyan kasi kahit lalaki ka, sa mga magkakahiwalay kasi ang dormitoryo diyan May dormitoryo ng mga babae, exclusive 'yon sa mga babae. May dormitoryo naman yung mga lalaki. Ang problema doon sa dormitoryo ng mga babae, mga lalaki yung mga nagpupunta. Syempre hindi naman pwede 'yun, parang wala nang paglabag na 'yun sa respeto Kasi batas 'yun sa kanila na ikaw hindi ka pwede, lalaki ka, hindi ka pwede rito. Pero ito yung mga circumstances na special, ika nga. So, ang tagal-tagal nila dyan. Kahit doon na lang sa may kangkungan, meron sila doon sa may malapit na sa may runway ng airport. May mga kangkungan doon. Hanggang doon, nakakarating sila, nagkakalkal sila doon Oo, ni-lockdown nga nila yung yung area dyan kung saan nakapark yung mga aeroplano tsaka mga helicopter ng Kingdom of Jesus Christ. Lahat, as in, walang pinalagpas. Oo. Kumbaga, lahat ng pwede mong tapakan sa buong property na yan, natapakan nila, naikot nila araw-araw sa loob ng 16 na araw. Alam nyo ba, sa loob ng 16 na araw, sila nga may-ari ng compound Hindi ka makapunta doon sa simbahan nila, hindi ka makapunta mag-isa doon sa kingdom nila na kinoconstruct pa, hindi ka makapunta doon sa mga parkingan nila ng mga sasakyan nila, hindi ka makapunta dahil nga sila ang may control. Sila ang may-ari, yung mga taga KOJC ang may-ari ng property, pero nagpapaalam pa sila doon sa mga pulis. Anniversary nga yung mismong katedral nila, yung mismong simbahan nila, hindi nila nagamit Nagmamakaawa sila sa mga pulis. Saan ka naman makakita? Ikaw may-ari, ikaw pa nagmamakaawa gumamit. Baka naman po pwede pagamit lang kami kasi anibersaryo ng simbahan namin, magdadasal kami, diyan kami nagdadasal Alam nyo ba kung saan nagdasal yung mga taga Kingdom of Jesus Christ? Sa ilalim ng ambon. Sa ilalim ng mainit na araw, doon sila sa open field, doon sila nagtipon-tipon, doon nila sinelebrate yung kanilang anibersaryo. Habang anibersaryo, nandiyan yung mga pulis na yan. Walang umalis, hindi lang dyan sa property na yan sa lahat ng mga properties ng Kingdom of Jesus Christ, nandoon yung mga pulis. Ano pang gusto nyong mangyari? Yung ocular inspection nyo pa. Bakit hindi na lang kayo makipag-cooperate, makipag-coordinate kay Torre, kay Marbil, DILG, sa DOJ, kung ano yung mga natuklasan nila dyan sa loob ng 16 na araw. Sa sobrang wala nga silang natuklasan dyan sa loob ng 16 na araw, naghukay nga sila Wala na nga silang makita, hinukay-hukay na nga nila yan Dahil nga, nagpaikot-ikot sila dyan ni isang miyembro, walang lumapit sa pulis na sinabing inaabuso ako. Tandaan ninyo, yung mga pulis dyan, di barel. Yung mga pulis dyan, full battle gear. Yung mga pulis dyan, kompleto. Kung meron sanang inaabuso, kahit isa, dyan sa mga properties na yan, kahit isa man lang sana, kung halimbawa may kulungan dyan ng mga miyembro, di sana nakita yan ng mga pulis na umiikot dyan araw-araw. Lahat, pati dingding, kinakamot nga nila pati nga salamin, kinakatok nila baka two-way mirror daw As in, ganun kagrabe ang sitwasyon dyan sa Kingdom of Jesus Christ during that time. Mga bossing, during that time, as in, lahat na kakalkal nila, pati kaldero, binubuksan nila. Ano pang ocular inspection ang kailangan nyo? O baka gusto nyo lang talagang kunin
Yung mga properties nila na sinasabi, kasi parang sinasabi nila, meron daw, yung kanilang pagpa-fundraising, hindi po masama ang pagpa-fundraising, ha? Oo, dugot pawis ng Kingdom of Jesus Christ, 40 to 41 years na nagpa-fundraising ang mga yan. Nagsimula ang simbahan nila, lima sila, lumago yan ng ilang milyon na sila, 8 milyon na sila ngayon, ha? Pinaghirapan nila yan. Hindi pa mayor si Pangulong Duterte, simbahan na yan dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Baka naman, sinasabi kasi nila, parang pinalalabas nila na hindi sila naniniwala na hindi corrupt si Duterte. Malamang sa malamang, yung mga corruption dinala sa Kingdom of Jesus Christ. Mga tanga, anti-corrupt nga ang Kingdom of Jesus Christ eh. Ang Kingdom of Jesus Christ, kahit pisong duling, walang tinanggap yan sa kahit na kaninong politiko. Lahat ng politiko na nagpupunta sa kanila para magpa-endorso, hindi sila humingi kahit isang piso. Walang ganun. Zero corruption, kaya nga lumago yan ng ganyan dahil walang corruption dyan. Tapos aakusahan nyo ng corruption ang Kingdom of Jesus Christ. Wala kahit sang singkong duling ang ginastos ang Kingdom of Jesus Christ na pera ng gobyerno. Bakit yung mga properties nila yung gusto nyong buksan? Bakit hindi yung mga properties ni Bongbong Marcos, ni Romualdez, ni Sandro Marcos? Tingnan nyo si Romualdez, dating 300 million lang. Yung kanyang net worth ngayon naging 3.5 billion na. Sa loob lang ng 2 taon. Bawal nga magmura. 'Di ba? Punyemas. Si Bongbong Marcos net worth niya, si Sandro Marcos paano yumaman yan? Ngayon lang naman naging congressman, pangalawang term ng congressman, magkano lang naman ng congressman? Huwag mo sabihing Marcos yan, kaya mayaman yan. Buhay pa naman yung tatay niya. Siyempre, yung yaman ng tatay niya, yaman pa ng tatay niya yun. Makukuha lang niya yung yaman ng tatay niya, yayaman lang siya kapag namatay na yung tatay niya at ipinamana na sa kanya yung mga properties ng tatay niya. Pero sa ngayon, kakagaling man lang yan sa pagka-graduate. Ano ba negosyo niyan? Ano ba mga nakalista na mga negosyo niyan? Magkano ba kinikita ng mga negosyo? Bakit parang ang yaman-yaman niyan? O di umano, kontrolado na daw niya ang lahat ng mga vape industries sa Pilipinas. Paano niya nagawa yun? Diba? Hindi ba yan yung mga dapat na sinisilip natin, mga bossing? Hindi, ito simbahan ito eh. Natural yung simbahan. Walang mga tax na binabayaran yan dahil nasa batas naman yan. Separation of church and the state. Tapos mga bossing, may mga businesses naman yan. Yung mga legitimate yung mga business, nagbabayad ng tax yung mga businesses niyan. May mga permits yung mga businesses niyan. Listed yung mga businesses niyan. Bakit? Anong problema? Kung halimbawa, yung Kingdom of Jesus Christ malago, lahat naman ng simbahan malago. Ang simbahang Katoliko malago, ang Iglesia ni Cristo malago, ang Jesus is Lord malago, lahat ng mga simbahan malago, El Shaddai malago. Lahat naman malago, lahat naman magarbo. Pero pag nakita mo yung Kingdom of Jesus Christ, napapakinabangan ng bawat miyembro yung kung ano man yung mga naipundar nila. Sila nagpundar nun, imantakin mo ilang milyon sila. Isipin nyo na lang, ilang milyon sila sa 8 milyon na mga miyembro nila. Bawat isa lang dyan magbigay ng piso, di may 8 milyon sila araw-araw. Di nyo ba nagigets yan? Imagine niyo, nagbebenta pa yan sila ng mga produkto. May mga businesses, aside from their businesses, nagbebenta pa ng mga produkto yan. Mga biskotso, mga otap, lahat ng maisip mo, binibenta nila. Ako nga, isa sa mga bumibili sa mga fundraisers nila mga leche plan, mga biskotso, chicharon, vegan chicharon. Si General Torre nga sabi ni General Torre, pati siya binibentahan dati Nung hindi pa kaaway si General Torre, pati siya binibentahan ng vegan chicharon. Bumibili siya sa Kingdom of Jesus Christ. Ganyan ang kanilang fundraising. So may fundraising sila. Saan ba napupunta yung fundraising nila? Libre ang eskwela sa mga miyembro nila. Libre sila ng pagkain. Libre sila ng bahay basta full-time miracle worker ka. Buti sana kung saan napupunta yung mga pera na yan, napapakinabangan nila Kita nyo nga, wala ni isang property sa Kingdom of Jesus Christ na may pag-aari si Pastor Apollo Kibuloy. Wala siyang pag-aari dyan, nasa simbahan lahat. Diyos mio kayo, nakita nyo na lahat ng mga gusto nyong makita dyan. Ang punto po natin dito, pinupunto natin dito, bakit hindi itong mga demonyong tatlong magpapamilya na ito? Yung silipin natin yung kanilang mga yaman. Sinasabi na wala ni isa na nagsasabi si Pastor Apollo Kibuloy may mali-malitang pera. Walang ganun. Merong eroplano si Pastor Apollo Kibuloy pero wala ni isang picture na may mali-malitang pera na sinasakay sa mga helicopter at sa mga eroplano niya. Lalong-lalo na galing sa gobyerno. Walang ganun.
Nag-iisa lang po ang reklamo kay Pastor Apollo Kibuloy. Yung reklamo na yung isang babae daw pinagtitinda siya ng munchkin. Punyeta. Sorry sa pagmumura. Ha? Pinagtitinda raw siya ng munchkin. Tapos magkano daw ang kita niya isang araw? 130 pesos. Pinipilit daw siya magtinda. Bawat isa sa kanila responsibilidad na talagang mag-raise ng funds kasi nga lahat sila nakikinabang. Ano gusto mo? Libre ka aral? Gusto mo libre ka tirahan, libre ka pagkain. Hindi mo paghihirapan, ang kapal naman ng mukha mo. Siyempre, libre ka aral. Pinaaral yung babae na yan eh. Libre tirahan, o libre pagkain, o pati mga lahat ng mga pangangailangan, libre. Tapos pagbebentahin ka ng munchkin, ikita ka ng 130 isang araw, nagreklamo ka pa. Alam mo ba kung gaano kahirap mag-eskwela ngayon? Alam mo, ako nga nung nag-aaral ako, walang pang bigay ng matrikula yung mga magulang ko kung saan-saan ako. Kung saan-saan ako naghanap ng pera para mapaaral ko yung sarili ko. Mantakin mo, nag-a-apply ako sa Jollibee, di ako matanggap. Mukha daw akong nakakatakot. Nag-apply ako sa mga KFC, sa Wendy's, gusto ko mag-self-supporting. Hindi ako matanggap-tanggap sa trabaho kasi yung itsura ko, mukha daw akong kumakain ng manok. Kahit hindi luto. Kaya sabi, wag ka na, mauubos ang pagkain dito. Hindi ako natatanggap. Alam mo ba kung anong hassle ang ginawa ko para lang makapag-aral ako? Tapos kayo libre eskwela, libre bahay, libre tubig, kuryente, libre pagkain. Pagbibentahin lang kayo ng ng biskotso para matustusan yung mga libreng mga kinukonsumo nyo, galit kayo. So ngayon, yun lang nag-iisang reklamo. Enough ba yung nag-iisang reklamo na yun para i-freeze yung buong asset ng buong simbahan, pati eskwelahan, foundation, lahat i-freeze ninyo dahil lang sa reklamo ng isang tao? Mantakin mo, 8 milyon sila, isang tao lang yung nagre-reklamo, 8 milyon yung hindi nagre-reklamo. Tapos, kutsa yan, dahil lang dyan, mapi-freeze yung mga assets. Di ba? Ganyan kademonyo gobyerno, ganyan kademonyo si Marcos, si Romualdez, si Sandro, tsaka yung mga chuwariwap nila. Kaya nga, hindi pa mamatay-matay ang mga yan kasi yung impyerno kinakabahan eh. Sabi ng mga nasa impyerno, kahit nga si Hitler, sabi ni Hitler, putya, maning-mani yung ginawa ko. Lahat ng mga ginawa ko sa nakasalanan sa buhay ko, maning-mani sa ginawa na itong pamilya na to. Ibang klase, legal na pagnanakaw yung ginagawa nila. Tapos sila, malaya, nakakapagbakasyon. Sila malaya na nakukuha nila lahat ng gusto nila. Tapos, eto si Pastor Apollo Kibuloy at sa mga kasamahan niya, nakakulong, simbahan yan. Walang mga krimen, walang mga pinatay yan. Walang mga nilustay na pera ng taong bayan. Tapos sila, 1 taon mahigit na silang nakakulong. Etong mga to, ilang taon na sila sa gobyerno, 4 na taon na silang namumuno, puro pagnanakaw lang ginagawa. Tapos, mga nasa laya. Sinasabi na nga nung 18 Marines, sinasabi na ng 18 Marines, di-deliver kami ng pera sa mga yan. O hindi ba dapat automatic, nakakulong na sila, hearsay din lang din naman lahat ng mga inaakuso kay Pastor Apollo Kibuloy, hearsay lang din naman lahat ng mga inaakuso kay Pangulong Duterte. O bakit silang dalawa nakakulong? Itong mga to, ang dami na, pati ebidensya pinapakita, hindi pa nakakulong ang mga hayop na yan. Ganyan ka demonyo ang Pilipinas at ganyan kademonyo yung mga nandirito sa Pilipinas. Huwag niyong kalilimutan yan na hindi itong mga issue kay Pastor, itong mga issue kay Inday Sara sa ICC, lahat ito ginawa yan para harangan nila yung totoong problema ng Pilipinas. Ano yun? Ninanakawan tayo araw-araw. Araw-araw tayong nilalatigo ng mga yan ng korupsyon. Yun ang araw-araw nagpepenitensya tayo subconsciously, hindi natin alam, pero hinahambalos tayo ng mga yan ng kahirapan, taas presyo ng gasolina, taas presyo ng bilihin, shortage ng mga kung ano-ano. Hayop kayo. Mga demonyo kayo. Alam mo, I can go on and on hanggang matapos to. Tong vlog na to, kaya ko magsalita dire-diretso tungkol dyan, pero magbabalita tayo. Kasi alam ko na-miss nyo ako, ilang araw akong hindi nakapag-vlog kasi busy ko magpapayat. Speaking of papayat ito na yung pagkakataon. Let's grab this opportunity para makapagpapayat. Mahal ang presyo ng bilihin, mag-diet. Mahal ang presyo ng gasolina, maglakad. Magbisikleta, mag-jogging. Ano pa mahal? Mahal na lahat, ikaw na lang ang hindi pa minamahal. Naku po, ang sakit naman yan. Kung lahat na nagmahalan pero ikaw wala ka pa ring minamahal at walang nagmamahal sa'yo, katulad ka ni Trillanes, katulad ka ni Luistro,
Katulad ka ni Ridon na kahit na anong gawin mo, walang nagmamahal sa'yo. Hindi na yan problema ng Panginoon. Problema mo na yan, ginawa mo yan sa sarili mo, kaya walang nagmamahal sa'yo. Kita mo si Risa Ontiveros ngayon, nagtatabas na ng mga damo. Si Risa Ontiveros ngayon, nanguhuli na ng isda. Konti na lang, isa na lang ang hindi pa nagagawa ni Risa Ontiveros, kumain ng tae. Walang hiya, no? Hirap na hirap silang talunin si Inday Sara. No, samantalang si Inday, pa-interview lang, araw ng Davao, pa ganun-ganun lang, pero pabilad-bilad lang sa araw, pahilaw-hilaw lang sa mga tao. Kita mo naman yung trust rating niya, hindi bumababa, pataas pa ng pataas. Samantalang yung kay Bongbong Marcos, pucha, yan yung ano niya, yung kanyang rating, papunta na sa impyerno. Papunta na ron, malapit na. Sabi nga ni Satanas, walang hiya naman to si Bongbong, oh. Pati naman yung ratings niya, oh, yung trust rating niya, kumakatok sa pintuan natin, papunta na kay Satanas, eh. Walang hiya. O pero sige, pag-usapan na nga natin 'to. O may nakita akong isang interview. O patungkol sa impeachment ni VP Sara, doon muna tayo. O gusto niyo sa pagmamahal ng presyo ng bilihin? Mamili kayo. O, anong gusto niyo? Pagmamahal ng presyo ng bilihin o sa impeachment tayo ni VP Sara? O, kasi ito ang sabi nila, ha. Ito ang sabi nila na wait lang, ha, taas presyo. O, ba't nawala yung ano ko, yung na-ex ko ba? Ito. Oh. Ito yung sinasabi nila, wala daw problema, wala daw shortage, ha. Oh. Pakinggan muna natin 'to bago tayo mag-Inday Sara. Pakinggan natin 'to, ha. Sige. Kasabay ng pagsirit ng presyo ng langis, ang pangamba na magmamahal din ang mga pangunahing bilihin. Kaugnay niyan ay makakausap natin ngayon DTI Secretary Cristina Roque. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Roque. Oh, yan, yung masama ugali, yung makapalang muka. Si Cristina Roque Buiset, yan yung nagsasabi na Noche Buena 500. Tapos ang pagkain daw 150 sa isang araw. O ito, tingnan nyo kung ano kasinungalingan na naman ang sa pagsasabihin nito mga adik na to. Magandang gabi, Corina. Thank you for having me. So ano po ang nakikita ninyong role o iniatang na po sa inyong papel ng inyong ahensya under the state of national energy emergency? Yes, actually, ang pinaka-role namin is to really strictly enforce and monitor that we make sure that the prices of basic necessities and prime commodities that the DTI controls is followed strictly by the groceries and supermarkets. So, nagmo-monitor po kami dito on a daily basis. I see. The last time we spoke, Puta monitor. Yun ang trabaho, mag-monitor, pumunta lang sa mall. Sarap buhay. Sinisweldo ng taong bayan para pumunta sa grocery at magtingin-tingin. Window shopping yarn. ang sabi po ninyo, meron na pong mga nagsigurado sa ating lahat sa publiko at sa gobyerno na in 6 months ay hindi po sila magtataas ng presyo. Hindi po ba? Ganun pa rin po ba? Hindi po. What I said was there will be no price increase for basic necessities and prime commodities up to April 16. Oh, only up to April 16. Up to April 16. And then from there, actually, every week nag-uusap po kami. So, from our talks next week will determine what will be the next moves of the manufacturers. But So, for now, we assure the public that there will be no price increase for basic necessities and prime commodities. Wala daw price increase. Sige. To April 16. Yung iba po said up to the end of April, no? But for now, for everything, every product in the basic necessities and prime commodity list that DTI monitors, there will be no price increase up to April 16. So, paano po mamamonitor lahat yan? Pwede po bang magsumbong or may hotline po ba ang DTI para kung may nananamantala? Yes, they can call 1-384 or they can email us at report2sec@dti.gov.ph and definitely we will act on it. We have DTI offices in 18 regions. Ayan o, ganyan din ginagawa ni Bongbong. Pasyal-pasyal lang. Pasyal-pasyal, tingin-tingin. Wala naman nangyayari. From Region 1 to Region 18 and we have a department that is really, yun lang po ang ginagawa ng departamento na yon, is to check every day and to monitor and to enforce and to make sure that the prices set by the DTI for these basic necessities and prime commodities are followed strictly. Actually, Corina, there's a list of all these products
they can get it from the DTI website. They can also get it from the social media of DTI. And nakapaskill din po ito sa supermarkets and grocery. So our consumers have a guide kung magkano talaga yung presyo nitong basic necessities and prime commodities na nasa list po ng DTI. O yan O ito ang sabi dito nitong ulol na to, dito sa report na to. Ayoko nang pakinggan mga hayop na yan. Pero gusto ko lang marinig ninyo, syempre balita reaksyonan natin hindi ba? O itong sabi niya, wala daw reason para mag-panic buying. Wag daw kayo mag-panic buying, sapat daw ang ating mga produkto. Gago ka pala sapat pala yung produkto Bakit ka nakikialam sa tao kung gusto nila mag-panic buying? Kung ako gusto kong bumili ng 100 noodles, wala kang paki. Kung kaya kong bumili, ba't mo ako pinipigilan? Dapat nga matuwa ka hindi ba? Na nagpa-panic buying ang tao, ibig sabihin marami silang pera. Bobo. Kung makakita ng ganyan, huwag kayong mag-panic buying. Okay lang, hindi kayo mauubusan. Gago. Kung bumili ko ng 100 sardinas, wala kang pakialam. Kung talagang walang shortage ng produkto, mare-replenish yan kahit mag-panic buying kaming lahat. That's actually lahat ng gusto ng mga negosyante, maubos yung mga paninda nila. O ba't pinipigilan mo na maubos yung mga paninda? Ibig sabihin, may shortage tayo ng mga basic commodities at ng mga produkto. Kasi pinipigilan mo mag-panic buying Engot yarn. So wala daw taas presyo, sabi nitong ulupong na ito. Tingnan ninyo anong sabi. Anong sabi ni Edlinggaw. Ito sabi ni Edlinggaw, makinig kayo. Nagmahal na ang karneng baboy sa ilang palengke habang isda nagbabadyaling magtaas presyo ngayong Semana Santa pa naman. Tangina, sorry. Wag, bawal yun. Walang hiya naman tumaas ng presyo, sabi niya sa April pa. Wala pang April, tumaas na. Ganyan kasinungaling yang Roque, ganyan kasinungaling si Bongbong. Ganyan kasinungaling tong administrasyon na to. Si Claire, sinungaling na talaga yun, pinanganak yun, hinahampas na ng mga magulang niya yung bunganga niya sa sobrang kasinungalingan niya. Pero ganyan kasinungaling yung mga yan. Wala daw taas presyo, pero ito taas presyo, nagtaas na presyo ngayon. Mga walang hiya kayo talaga. Mga sinungaling. Nasa frontline na balitang yan, si Mobile Journal Fatima Baduria. Ininspeksyon ng mga tauhan ng Department of Agriculture ang Gulong Duhat Market sa Malabon. Maraming supply sa gulay pero ramdam ng mga tindera ang mataas na presyo ng gasolina. Dati bumibiyahe kami 5 times a week. Ngayon? Twice na lang. Nagbigay na ng tulong ang DA sa mga trader at farmers sa Benguet para matiyak na maihahatid ang mga gulay sa Metro Manila. Pagdating sa manok, mababa pa rin naman daw ayon sa DA na nasa 180 pesos kada kilo. Nakita rin po natin sa baboy, medyo hanggang 400 po ang liempo relatively. Pero sabi nga po nila, based po dito sa since March, ngayong early March, medyo nagtataas nga daw po, pa 5 piso, pa 10 piso. Pero definitely, nararamdaman na po yung epekto, lalo na po ng presyo ng Alam mo, naiintindihan naman namin yun, madam. Sa mga taga-DA, sa mga lahat ng may mga produkto, naiintindihan naman namin na kailangan yung magtaas ng presyo. Siyempre, nagninegosyo kayo, di ba? Kailangan nyo talagang kumita. And sobrang mahal na rin talaga. And alam naman namin na may krisis na pinagdadaanan ngayon ng bansa. Alam nyo ang problema kasi, yung gobyerno natin ayaw aminin na may krisis. Feeling nila, pag inamin nila na may krisis, nag-fail sila. Kasi nga, siyempre, pag umamin ka na may krisis, tatanungin ka, ano ang iyong plano tungkol sa krisis na to? Wala silang plano Kaya mas mabuti, wag na nilang aminin na may krisis. Pag tinanong sila, may krisis ba? Wala. Lang naman, anong plano nyo? Ba't mo kami hanapan ng plano? Wala ngang krisis, di ba? Kasi when you say, yes, we are in a crisis now. Talaga, anong mga crisis yung kinakaharap natin ngayon? We have crisis in energy, we have crisis in oil prices, we have crisis in oil, we have crisis in agricultural products. Okay, so since we have crisis, so what's your plan? Yun na. Dun na ngayon. So nanganganak yung mga tanong every time na umaamin sila sa mga kabubuhan nila. Every time na umaamin sila na may problema Pilipinas, binobombard sila ng mga tanong how to solve the problem. Wala kasi silang paraan or wala silang plano how to solve the problem. Wala. Ang plano lang ng mga yan, pumasok araw-araw, mag-press con araw-araw, mag-isip kung ano yung gagawin nila araw-araw. Pero yung para sa mga Pilipino, yung plano pang mahabang panahon,
Wala silang ganun. Kaya hindi nyo ba napapansin? Si Claire Castro lagi sinasabi walang problema. Pag tinanong sila maganda ekonomiya. Pag tinanong sila marami tayong pagkain, marami tayong bigas, marami tayong langis, marami tayong ganito. Hindi traffic sa EDSA, walang krimen. Oo, pag tinanong mo sila, walang nangyayaring problema sa bansang Pilipinas, taliwas doon sa nararamdaman natin. Bakit? Kasi nga, pag umamin sila that there is something wrong, ayun na. Oo, lahat na ng mga katanungan, babagsak sa kanila. O, there's something wrong. O, talaga ba? Ano yung mga something wrong na yan? O, ito. Okay. So, anong mga, tawag dito, mga measures na gagawin mo para itong mga issues na ito, ma-address mo? Wala silang sagot doon, mga bossing. Nagigets nyo? Yun lang ang trabaho ni Claire Castro. Pumasok araw-araw para magsinungaling. Sabihin sa Pilipinas, sa mga Pilipino na maayos tayo, that the president is working. When you ask them, anong ginagawa ng presidente? Andun sa toll gate. Nakadamit ng pang-traffic enforcer, minsan naman reporter. Minsan naman nandiyan sa palengke. Oh. Ngayon sasabihin na naman ni Claire Castro, kayo talaga kapag wala sa labas ang Pangulo, hinahanap nyo. Pag nasa loob lang, nagagalit kayo. Anong gagawin? Mag-resign na siya. Bakit? Ibig sabihin, kahit anong gawin ni Bongbong Marcos, tumambling siya, mabagok ang ulo niya, kumain siya ng pako, bubog, tae. Lahat kainin niya, pagsamasamahin niya, wala nang pakialaman tao sa kanya. Ayaw na ng tao kahit anong gawin niya. Bakit? Kasi walang nangyayari, walang masarap na buhay, walang maginhawa na nangyari sa loob ng 4 na taon na pamumuno niya. So whether he's inside, he's outside, he's wherever, visit na ang tao sa kanya. Nagigets mo ba yung Claire Castro? It doesn't mean lumabas tingnan mo, ganyan sila kabobo. Sabi nila, pag lumabas ang presidente, nasa labas ang presidente, nasa kalsada, nagagalit sila. Pag ang presidente wala sa labas, nasa loob, nagagalit sila. Hindi naman ibig sabihin basta lumabas ka lang, okay na eh. Hindi yun. Bobo ka talaga, Claire Castro eh. Hindi ibig sabihin nung sinasabi nila, hindi naman literal na lumabas siya ng Malacanang eh. Ang ibig sabihin is, bumaba ka sa ground, alamin mo problema, isolve mo problema, hindi yung mag-inaugurasyon ka ng tulay, mag-inaugurasyon ka ng toll gate, mag-inaugurasyon ka ng overpass. Utang ina, anong klaseng serbisyo yan? Diba? Ang kailangan namin yung panghabang panahon na, hindi naman panghabang panahon, pero yung pangmahabang panahon na solusyon sa mga problema, hindi naman solusyon yung mga kalsadang binubuksan mo. Okay, magagalit kayo, walang build, ngayon may build, nagagalit. Hindi nga kanya yan eh. Yun nga ang nakakainis dun, kinukuha niya yung credit, hindi naman kanya. Diba? O, yun ang problema. The reason why ito si Bongbong Marcos, ang trust rating niyan mababa na eh, -9. Di mo naiintindihan. Pag -9 ang trust rating mo, kahit magbikini ka sa EDSA, Bongbong, ayaw na ng tao sa'yo. Yun lang yun. Kung -9 na ang trust rating mo, kahit anong gawin mo, wala nang silbihan sa tao, hindi mo na yan mababawi. 2 taon ka na ng manunungkulan, 4 na taon mo nga pineste Pilipinas eh. So ano magagawa mo sa loob ng 2 taon? Mas lalong wala na kayong magagawa kasi puro na kayo politika sa loob ng huling 2 taon eh. Ang opportunity mo lang talaga to make a change or at least ituloy yung mga mga programa ng gumagana yung unang 4 na taon. Yung huling 2 taon, ready na kayo niyan para sa election, sa national elections ng 2028. Hindi mo nga nagawa sa 4 na taon eh. Anong milagro gagawin mo sa 2 taon? Mga ulul. Oh, the reason why ayaw na ng tao lumabas o hindi si Bongbong Marcos kasi ayaw na sa kanya. -9 yung trust rating eh. Oh, so hindi na yan, unrepairable na yung relasyon ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino. Wala na. Sa sobrang unrepairable nga eh. Wala kayong mahanap na kandidato na pwede niyong itapat kay Inday Sara eh. Sinong ulol na kandidato ako? Hamuan mo, kayay mo. Boss Dada, pwede ka mang kumandidato, labanan mo si Inday. Ulol, ba't ko sisirain yung karir ko? Tapos itataas nyo kamay ko, mga magnanakaw kayo. Di ba? Hanggang ngayon, wala pa kayong mailaba. Si Leni Robredo, wala kang pakialam. Si Leni nga ayaw tumakbo eh. Pero si Risa Ontiveros, lahat na ginagawa. Sabi ko sa inyo, nakaraan, kumain yata ng tain ng kambing, mapansin lang siya. Oo. Nagsabaw na yata ng ihi eh. Para lang mapag-usapan siya. O para lang magkaroon siya ng chance, at least man lang alukin nyo na ako. Kasi ako, sira na reputasyon ko. Willing akong lumaban kay Inday Sara kahit alam kong matatalo ko dahil gusto ko lang talaga ng pansin, pala ko eh. Wala nga kayong makuha eh na mga na pwede nyong ilaban kay Inday Sara sa 2028 elections. Malapit na oh.
Ibig sabihin nun, ganyan nakabulok ang ano ni Bongbong Marcos. Ganyan na kayo kabulok yung reputasyon niya. Wala nang ano yan. Tapos na tayo sa taas presyo. Baka naman pwede pag-usapan natin yung ano. Ayan, katulad nito, yung mga patarpulin daw ni Bongbong. Ayan, tinan ninyo. Para lang ano, sige, pag-usapan natin ito mabilis. Dumepensa ang Malacanang matapos ibida umano ang mukha ni PBBM sa mga ayuda operasyon ng gobyerno sa gitna ng pagsirit ng presyo ng krudo. Assurance daw ang presensya ng Pangulo sa panahon ng krisis. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Kapag ipinakitang nagtatrabaho, epal. Kapag naman wala sa mata ng publiko, ang tanong daw ng iba, nasaan ang Pangulo? Ito ang sagot ng Malacanang sa mga... Alam mo ibig sabihin nun, pag nagpakita ng mukha, epal. Pagka nawawala, nagtatanong nasa ng Pangulo, anong gagawin? Mag-resign. Ibig sabihin, Claire Castro, clear as day. Ayaw na ng tao sa kanya. Ano man ang gawin niya, ayaw na ng tao sa kanya. So anong gagawin niya? Lumayas na siya. Hindi pa ba mahirap isipin yon? Sinabihan ka na ganyan pag pinag-iinitan ka ng nanay mo Kahit anong gawin mo. Magluto ka, magsaing ka. Ano ba to sinaing mo? Magluto ka. Ano ba to maalat? Maglinis ka. Ang kalat-kalat, 'di ba? Yung kahit na anong gawin mo, may reklamo, ibig sabihin ayaw na sa'yo. Pag ayaw na sa'yo, anong gagawin mo? Pipilit mo pa yung sarili mo? Hindi na, lumayas ka na. Umuwi ka na sa probinsya nyo, magtanim ka ng kamote ron. Kung gusto mo lahat ng pulbos sa probinsya nyo, ubusin mo, singhutin mo lahat, wala kaming paki. Basta wag ka nang maging presidente ng Pilipinas, okay na kami doon. Mga bumabatiko sa mga patarpulin ni PBBM sa ayuda operations ng gobyerno sa gitna ng pagsirit ng presyo ng petrolyo. Sa ilalim kasi ng General Appropriations Act of 2026, may probisyong ipinagbabawal ang pag-display ng pangalan at imahe ng mga public official sa mga government project. Kahit logo, motto, color motif, initials at simbolo ng politiko, bawal dito. Bawal? Ba't ginagawa nyo? Tarantado yan si Bongbong Bawal pala, ba't nandun yung mukha niya? Sabi niya, hindi, sinabi na namin tanggalin ulul. Kaya nyo pinapatanggal kasi sinita kayo ng tao. Sinabi ng tao na, akala ko ba bawal? Tinan nyo simpleng bagay lang yan Bawal maglagay ng mga mukha ng mga epal na politiko sa mga ayudahan. Nandun yung mukha niya. Simpleng bagay, hindi nila magawa Paano pa kaya yung pagdating sa pagnanakaw? Bawal magnakaw. Kung yan nga simpleng mukha lang na ilalagay dyan, hindi nila magawa yung pa kayang hindi magnakaw. Yan ang problema natin sa gobyerno. Pag nahuli, kunyari, sila pa yung galit. Nahuli, bawal epal Diba? Sabi sa, matatalino na Pilipino Sabi sa GAA, bawal ang epal na politiko ngayon Bakit nandiyan yung mga mukha nyo? Sabi niya, tapos sila pa yung galit ngayon. Oo nga, ba't nandiyan yung mukha namin? Pinatanggal nga namin yan Ulul. Tangina nyo, ina-approve nyo lahat yan. Di sampalin mo yung sekretary ng DSWD, si Gatchalian, ba't nilagay yung mukha nyo dyan? Ang ina nyo, instruction nyo yan. Kaya nandiyan yung mga mukha nyo. Akala nyo kasi pera nyo nakalagay doon galing kay Pangulong Bongbong. Gago, hindi yan galing sa kanya. Galing yan sa mga taxpayers ng mga Pilipino. Ina ninyo, hindi nyo naman pera pinapangalandakan nyo sa inyo. Exempted ba ang Nagmura ako, bawal nga Bawal, sorry. Mapapamura ka talaga pag itong Judas na to yung kaharap mo. Si Satanas yung kaharap mo, hindi ka magmumura. Lorito? Hindi po siya exempted. Pero tandaan po natin na dapat din pong malaman ng taong bayan bilang presidente na ito ang kanyang proyekto. Para malaman ng taong bayan... Tarantado! Hindi na namin kailangan malaman na proyekto niyan. Lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, kagagawa ng presidente, mabuti o hindi. Tarantado, alam namin yun, siya presidente Na proyekto niya, gago. Hindi niya proyekto yan. Matagal ng mga proyekto yan, pinoponduhan nyo lang. Gunggong, matagal nang may DSWD. Ikaw naka-imbento ng DSWD. Matagal na nag-aayuda DSWD. Kayo nakaisip niyan. Whatever is happening in this administration, whether good or bad, it reflects to the president. Presidente yan. Kaya nga, yung mga kahayupan na nangyayari ngayon, sa presidente yan. Yung pagnanakaw ng mali-malitang pera, sa presidente yan. Sinasabi mo na itong mga ayudahan is proyekto ng presidente. So yung mga pagnanakaw, hindi yan pagnanakaw ng presidente. Putangin na mali, sorry, nagmura na naman ako. Pagkasalanan, pagpangit, hindi nyo inaako. Pero pag maganda sa inyo, parang nung panahon nung tatay niya, yung 13-month, PICC, Heart Center, lahat kanila.
Pero yung corruption, billion-billion ng corruption, yung mga namatay ng martial law, hindi nila inaangkin. Pag maganda, inaangkin nyo. Pagkapangit, hindi. Pwede ba yun? Mga hayop kayo ah. Assurance na ang Pangulo ay nandito para sa ating lahat. Hindi namin kailangan nandiyan. Dapat talaga nandiyan siya. Nanalo siya eh. Assurance na ang Pangulo ay nandito para sa atin. Kahit wala na siya, mas maganda nga kung mawala na siya eh. Kailan yan? Anong magandang, halimbawa, gutom ako. Dumating yung pagmumukha na yan, matatadyakan ko yan eh. Gutom na ako, humarap ka pa sa akin. Ang ina ka, wala ka namang ginagawa. Alam mo siya yung katulong mo sa bahay, na putyang ina maghapon tulog. Oo, maghahanap ka ng nagawa niya sa bahay. Saan na? Ba't ang dumi ng bahay? Ba't ang daming hugasin? Ba't walang sinaing? Ba't walang ulam? Tapos makikita mo, yung katulong, putyang inang yan, maayos. Nagmura na naman ako. Ba yan? Ang hirap. Hindi ko yata kaya talaga. Makikita mo, yung katulong mo, nagpe-Facebook, nag-Mobile Legend. Anong gusto mo? Sakalin yan, di ba? Hay! Hoy! Psst, hindi ka. Tapos hihinga ka pa sweldo, yun matindi nun. Sir, sweldo ko na sa Biyernes, ha? Ay, may lakad ako. Wala siya nagagawa sa bahay. Ang dumi ng CR. Sabit-sabit yung mga ebak. Tapos yung bigas, walang laman. Oo, siya yung nag-iimbentaryo ng mga para mag-grocery ng mga laman ng pag magtitimpla ka ng kape, kita mo yung lagay ng asukal, wala. Inday! Asan yung asukal natin? Ay, wala na ba? Gago, meron. Eto walang laman yung lagayan. Ay, wala na ba? Wala na ba asukal? Tarantado, maghahanap ba ako ng asukal kung meron? Ganun ba? O sige, pengin pera, bibili ko. Ang trabaho niya is dapat laging puno yun, yung lagay ng asin. Yung tatay ko, galit yan. Pagka yung bigas, asin, asukal, wala ka sa bahay. Di bali walang toyo eh. Pero yung mawalan ng mga yung basic, nako, galit ang tatay ko dyan. Mantakin mo, bibili ko, akin na. Trabaho mo yun, laging puno kailangan yun. Ba't ang dumi ng bahay? Ay, madumi ba? Hindi, malinis. Kaya nga ako nagre-reklamo eh. Mantakin mo may katulong ka, binabayaran mo yung katulong mo para gumawa ng mga gawaing bahay, tas walang nagawa kahit isa, mapapatay mo eh. Ganyan si Bongbong. Tapos hihingi ng sweldo. Inang buhay yan. Hindi raw alam ng Malacanang kung ano ang gusto ng mga taong hinahanap ang Pangulo, pero pag nagpakita ay sinasabihang namumuliti ka lang. Ang sigurado raw, ayaw sa epal ng Pangulo. Ayon sa palasyo. Ayos epal, paka-epal niyan lahat. May bagong Pilipinas. Putang ina nyo. Sorry. Ay, ang hirap. Ang hirap. Siguro pag presidente na si Inday, pangako, hindi na ako magmumura. Ang pinakamalaking garantiya ng Pangulo sa Sabi niya, hindi na daw alam ng Malacanang kung anong gusto ng tao. Hindi nyo na pala alam kung anong gusto ng tao, lumayas na kayo. Malis na kayo dyan. Pag nasa labas, galit. Pag nasa loob, galit. Di na namin alam kung paano. Hindi nyo na pala alam, lumayas na kayo. Yun na lang, hindi nyo pa nagagawa eh. Pag ginawa nyo na yun, lumayas na kayo sa Pilipinas. Ayan na. Yan na yung pinakamagandang nagawa nyo sa Pilipinas, mga hayop kayo. ngayon ay ang kanyang presensya. Samantala, napunta uli sa usapin ng 2028 elections ang isang television interview ni PBBM nang sabihin nitong nangangamba siyang baka mauwi sa wala ang lahat ng kanyang legacy sa kamay ng anyay isang former ally. Ang kapal ng mukha, di ba? Nangihinayang daw siya na mawala yung legacy niya. Gago, wala kayong legacy. Ang legacy nyo, magnakaw. Ang legacy ng tatay mo, magnakaw at mag-abuso ng karapatang pantao. Ang nanay mo, magnanakaw din. Ikaw, magnanakaw ka din daw. At legacy mo din namang abuso ng karapatang pantao. Tinan mo itong inaabuso ninyo na Kingdom of Jesus Christ sa simbahan, mga hayop kayo. Hindi ba? Yan ang legacy mo. Wala kang legacy. Anong nagawa mo? Bukod sa binago ninyo yung logo ng Department of ng Department of Tourism, yung PAGCOR, binago nyo yung logo. Department of Tourism, binago nyo yung slogan. Yun lang nagawa mo. Tsaka inubos yung pera ng taong bayan. Yun ang legacy ninyo. Mga flood control. Ang tawag nga sa'yo, Mr. Flood Control eh. Hayop ka. Ang legacy? Wala kang legacy. Sabi ko nga sa inyo, mag-usap tayo. Lahat ng mga legacy ni Pangulong Duterte, kaya kong sabihin sa inyo kahit nakapikit, kahit patras, kahit pabaliktad, ibakmas pa natin. Kayang-kaya kong sabihin sa inyo ano yung mga nagawa ni Pangulong Duterte sa bayang Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Ikaw, Bongbong, ang dami mong vlogger, ang dami mong pati media operators, wala silang alam na nagawa mong maganda. Iisa na lang nagawa mo maganda, ang pangit pa. Alam mo, sabi ko nga sa iyo kung ikaw magre-resign
Umalis ka na sa posisyon, umayaw ka na, bongbong, yun ang pinakamagandang magagawa mo sa bayang Pilipinas. Wala nang iba. Wala na, kahit ipatiles mo buong EDSA, hindi ka na mamahalin ng taong bayan. Kahit pabubungan mo, lahat, buong Pilipinas, palagyan mo ng bubong para hindi tayo maarawan. Maniwala ka, bongbong, ayaw na sa'yo ng taong bayan. Umalis ka ng Pilipinas, pag lumayas ka, pag umayaw ka na sa trabaho mo, umuwi ka na ng Ilocos, maniwala ka, baka lagyan pa namin ng gate yung Ilocos, wag ka lang makapunta ng Maynila. Oh, lalagyan namin ng gate, Great Wall of Ilocos, diyan ka na lang. Oh, diyan ka na, wag ka nang umalis. Wag ka na pupunta rito. Kung pwede lang, bongbong, yung umalis ka ngayon, di ba Semana Santa, yung magpenitensya ka. Oo, bahala ka sa buhay mo kung gusto mo lunukin mo lahat ng mga illegal na mga substance sa buong Pilipinas. Wala kaming pakinggang ma-overdose ka, sa totoo lang. Tignan mo, kaisa-isa kang presidente na pag may usapan na may nau-ospital, tuwan-tuwa yung mga Pilipino, abang ng abang. Patay na? Ay, buhay pa, ano ba yan? Di ba? Ganon ka dirindiri sa'yo ang mga Pilipino. Tingnan mo si Pangulong Duterte, nakakulong. Tingnan mo sa Hague, ang daming bulaklak. Tingnan mo yung birthday celebration niya sa Davao. Tingnan mo may birthday celebration sa Pasay, sa Pampanga, sa Quezon City, sa Cebu, sa ibang bansa, Malaysia, sa Thailand, sa Hong Kong. Sineselebrate si Pangulong Duterte. Ikaw, sabi ko sa'yo, isi-celebrate ka lang kapag ka umalis ka na sa posisyon. Visit ka. Tapos anong ligasiya sinasabi mo? Wala kang ligasiya, bongbong, kahit isang sampagita, wala kang makukuha sa mga Pilipino. Makukuha ka dyan sa mga loyalistang mga tanga. Magbuo kayo ng planeta. Baka sakali. Kayo magsama-sama. Walang hiya kayo. Legacy sinasabi mo. Puro pagdanakaw lang ang ginawa nyo, kahirapan sa Pilipinas. Yun ang ginawa ng tatay mo. Nilagpasan mo nga yung ginawa ng tatay mo sa 20 taon sa loob lang ng 4 na taon eh. Hindi pinangalanan ni PBBM kung sino, pero may abiso ang palasyo ahead of the presidential race. Ito po ang masasayang kung ang pipili nating leader ay hindi maipagpapatuloy itong naging mga gawain ng Pangulo. Gago, wala magtutuloy niyan. Yung anong nagawa? -9 nga yung approval rating nyo. -9. Di mo naiintindihan yung Claire Castro, -9. Ibig sabihin, ayaw sa inyo. Anong nagawa sinasabi mo? Kung marami kayong nagawa, di sana positive rating. Pumantay muna sana kay Inday Sara at negative at positive 30. Hindi negative eh. Anong sinasabi mo nagawa? Putsang inang yan. Ano nagawa? Yung libre sakay tuwing linggo? 20 pesos na kilo ng bigas? Na 5 kilo pa lang yun na ititinda? Ubus na? Na mapagkasya nyo yung bilyon-bilyon pera sa maleta? Gumaling mag-compute ang mga tao. Alam nila kung gaano kalaki ang perang mailalagay sa isang malaking maleta, medium na maleta, small na maleta. Alam na namin kung ilang milyon ang kasya sa isang paper bag, ilang milyon ang kasya sa isang envelope. Dahil sa inyo. Walang hiya kayo. So nakakahinayang po talaga. Dahil baka mamayagpag, muli, ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan, papanagutin ang dapat na managot. Yun lang. Mapapanagot talaga kayo. Yung amo mo. Boom angkan ng amo mo, sigurado ako mapapanagot. Ang pag-iimbestiga raw sa mga tiwali sa kanya mismong termino, hindi madali, pero ginawa raw ng Pangulo. Para sa agenda. Ang ilan yan. Ganyan sila kagago. Di ba yan ang sinasabi ko sa inyo kanina? When you ask them, is the economy doing well? Is our economy okay? Sasabihin nila, yes, it's okay. Because that's the end of the question. Sasabihin mo na, paano mo sasabihin na okay? Sabi ng mga Pilipino, hirap daw tayo. Well, number says, it's okay. So, it's okay. What about crime rate? It went down. It went down. Compared to before, it went down. Paano nyo masasabi? Ang daming mga hold-upan ngayon. Wala naman ako nakikita eh. Lumabas ako kanina, wala naman ako nakita. So, fake news yan. Yeah? Anong masasabi mo? Secured ba ang ating education system? Maayos ba? Maayos na ngayon. Kung kumpara dati hindi maayos, ngayon maayos na. Paano mo nasabi na maayos? Sabi ng mga report, ganito, ganyan. Sabi nila hindi daw. Fake news yan. Yung natin, ma'am, yung sa petrolyo. Grabe, ang taas na ng bilihin, ang taas na ng presyo ng petrolyo. May krisis po ba tayo? Wala tayong krisis. Sapat ang ating supply. Ba't ang taas po ng presyo? Bahala kayo sa buhay nyo. Siyempre may gera dun eh. Natural tataas yan. Pero, okay, wala tayong krisis. Sapat ang ating supply. Ganun lang sila. Hindi daw eh. Fake news yan. Wala daw drugs.
ay mataas na daw ang drugs ngayon. Ay, ganun ba? Mas mataas noon kaysa ngayon. Ngayon, okay na. Maayos na ang drugs. Sabi ni Rimulya. Sabi ng tao, hindi daw totoo yan kasi ganito, ganyan. Fake news yan. Ganun lang sila. Hindi nila aaminin na something is wrong kasi when they accept na something is wrong, hahanapan mo sila ng solusyon Wala silang solusyon. So I'd rather deny that there's something wrong na hindi ko na kailangan mag-justify o hindi ko na kailangan magplano kasi nga naman, if there's nothing wrong, ba't ka magpaplano? Diba? Ganun ang style nila. Bulok. Mga walang hiya. Mga demonyo. Ito naman si Isko. Ang daming galit kay Isko. Bakit ba kayo galit kay Isko? Pakilagay lang dyan kasi kami sinuportan namin si Isko noong siya ay tumakbong presidente noong 2022 kasi sabi nga ni Pangulo, adik yan, bobo yan, walang alam yan, tanga yan si Bongbong, di ba sabi niya? So kami naniwala naman kami doon. Kaya hindi kami nakisama. Bagamat ang binoto namin Vice President si Inday Sara, pero hindi ang binoto namin presidente si Bongbong, pwede naman ganun. Tatalo-talo pa kayo kung sinong VP ni Inday Sara, pwede naman si Inday Sara lang iboto nyo, tapos mamili kayo ng VP niya na sa tingin ninyo makakabuti sa administrasyon niya. Di ba? So ngayon si Isko Moreno, ang dami nagagalit kasi nga nagpapakita siya sa mga ayudahan. Yung isang beses na nagpakita siya ng sa ayuda, medyo mali yun, tinira ko siya doon. Yung pag nagpupunta si Bongbong Marcos, pag may inaugurasyon, siyempre man, presidente man si Bongbong sa Pilipinas. So sa Maynila, pag may inaugurasyon, nandoon si presidente, courtesy bilang mayor, haharapin mo pa din. Alam nga may pagtabuyan mo yan, presidente ng Pilipinas yan. Kaya nga, somehow, naiintindihan ko si Pambari 4. Sobrang epal lang talaga ni Pambari 4 Sobrang epal ni Pambari 4 na kailangan mo pang makipagtawanan, makipagchami-chami sa mga yan. Alam mo naman na satanas yung mga yan. So ito si Isko, nakikita mo lang na pagka pumupunta si Bongbong doon, being a gentleman himself, napaka-gentleman kasi na ni Isko. Hinaharap niya. Hindi naman niya kailangan bastusin Kasi hindi naman niya trabaho yun Trabaho niya bilang mayor na mapaganda ang syudad na nasasakupan niya. So ang tanong, nagagawa ba ni Isko yung trabaho niya na mapaganda, yung kanyang nasasakupan? Ang sagot ko, oo. Ngayon, yung kanyang pag-asikaso kay Bongbong pag nandiyan, I think courtesy ang tawag doon. Hindi mo naman kasi talaga dapat bastusin. Remember, in-interview namin nung nakaraan si Toby Chanco. Alam namin si Toby Chanco, maka-Marcos yan. Gigil na gigil kami kay Marcos. Alam niyo yan. Pero nakita niyo how we handled yung si Toby Chanco na kahit na nakikita na namin na talagang iniiwas niya kay Bongbong Marcos o talagang makabongbong siya, hindi namin siya binastos. Courtesy kasi guest namin siya. Ganun din si Isko. Pag nagpunta si Bongbong dyan, naman sila, mga matitinong tao naman sila, hindi nila dapat bastusin. Di ba? So kung nagagalit lang kayo kay Isko kasi nakikita nyo na ano siya kay Bongbong na medyo pag bumibisita si Bongbong sa Maynila ay okay siya, napakababaw nun para magalit sa kanya. Ngayon may nagsasabi pa na akala ko ba sisingilin mo si Bongbong sa kanyang mga utang sa Pilipinas? Hindi naman niya trabaho bilang mayor ngayon na singilin si Bongbong. Di ba? Trabaho naman niya ng presidente ng Pilipinas. Kung naging presidente siguro ito si Isko, malamang siningil niya yan. Pero hindi. Gets nyo? Sisingilin niya. Kung nanalo siya, natalo siya, mayor siya ng Maynila. Trabaho ba ng mayor na singilin yung tax na hindi binabayaran ng presidente? Siyempre hindi. Lawakan ninyo yung pag-iisip niyo. Hindi porket nakikita nyo kasama, alyado na. Pwedeng ginagampanan lang niya yung trabaho niya. Basta ito lang, pagdating kay Isko Moreno, isa lang ang tanong. Nagiging mabuti, magaling ba siyang mayor sa Maynila? Ibinabalik ba niya yung dating Maynila na sinira ni Hani Lacuna? Ang sagot ko doon, oo. Pero nung nakaraan sa ayudahan, nandoon siya, yun yung ayaw ko. Kasi nga, bawal sa ayudahan yung mga politiko. So tinira natin siya doon. Pero sa pagdating sa mga ibang bagay, I believe, giving him the benefit of the doubt, if you're gonna look at Manila now compared sa Manila a few years back, malayo, ang ganda na ulit at may disiplina na ulit, bumabalik na ulit paunti-unti. Yung disiplina sa Maynila, bumabalik na ulit yung ganda ng Maynila na sinira ni Hani Lacuna. So ito, meron siyang programa, libreng sakay. Alam mo, ito, sampal ito sa gobyerno. Sa totoo lang, itong libreng sakay ni Isko Moreno, sampal ito sa gobyerno. Why? Sabi ko naman sa inyo, kapag ikaw ay mayor, executive ang mayor. Kaya niyang gumawa ng mga bagay ng kahit na walang utos ng Kongreso, walang utos ng Senado, walang utos ng Presidente. On his own, dahil nga local government unit, local government, siya ang executive ng Maynila, kaya niyang magpasa ng mga ordinansa
ng mga espesyal na mga batas para lang sa kanilang syudad. Kasama ang city council, yung mga konsehal, ano yan, nakakagawa sila ng sarili nilang diskarte. Saan kukunin yung pera, bahala sila. Basta magawa yung proyekto. Ganon din yan pag malaking, kumbaga yung trabaho ng mayor, i-expand mo lang para kang mayor ng buong Pilipinas kung presidente ka. Kaya nga sabi ko, sayang talaga din to si Isko kasi hindi naging presidente. Kasi kung naging presidente si Isko, maganda yung nagawa niya sa Maynila ng 3 taon pandemic pa nun. Kung ginawa mo siyang presidente, i-expand lang niya yon. Kung ano yung disiplina niya sa Maynila, gagawin lang natin sa buong Pilipinas. Kung ano yung ginagawa niya sa Maynilang, kasi Maynila, pagka sabi nila, pagka naging mayor ka ng Maynila, pwede ka na maging presidente ng Pilipinas. Kasi nga, so lahat ng problema nandiyan dyan sa Maynila. Lahat ng issues nandiyan dyan sa Maynila. So kung ano yung issues sa Maynila na nasolusyonan mo, ibig sabihin, yung problema sa buong Pilipinas, masosolusyonan mo. May problema sa Mindanao, Visayas, Mindanao, meron ding Visayas, Mindanao, ang Maynila. Meron silang Muslim community dyan. Di ba? So kung ano yung mga nakikita mong problema, iba-iba rin ang ethnicity ng mga nasa Maynila. O, di ba? Iba-iba din ang relihiyon ng nasa Maynila. So kapag naayos mo yung Maynila, parang kayang-kaya mong ayusin yung buong Pilipinas. Ganun yung mentalidad. Kaya pwede talaga to si Isko maging presidente. Oo, pero hindi ko lang alam kung tatakbo siya. Alam ko hindi na siya tatakbo muna kasi sabi niya gusto niyang tapusin yung term niya sa Maynila kasi nakita niya nung nasira yung Maynila, ang bilis masira nung Maynila nung nawala siya So, dahil mahal niya Maynila, sabi niya hindi, dito lang ako sa Maynila, ayusin ko to. And malay mo naman in the future kung talagang nasa guhit ng palad niya, manalo siya in the future, di ba? Oh, pero yun nga, kung galit kayo kay Isko dahil dun sa pag-ano niya kay Bongbong, pinaliwanag ko na, okay lang naman yan, magalit kayo sa kanya, mabisit kayo sa kanya. Ako din minsan nabibisit sa kanya sa mga ibang ginagawa niya. Pero all in all, what he's doing in Manila, okay. Kaya nga sabi ko nga, ito sampal ito sa mukha ni Bongbong Marcos, itong ginagawa ni Mayor Isko because kaya ng Maynila Oh. So kung kaya ng Maynila, ano pa ba yung mga mayayaman? Makati, Quezon City, Davao, Cebu, mayayaman yan. Kaya ng mga mayayaman na probinsya, kaya mo rin, Bongbong. Bakit? Nasa iyo lahat ng pera ng Pilipinas Nasa iyo lahat ng kapangyarihan. Nasa iyo lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Ikaw ang boss, uutusan mo lang sila. Bakit hindi mo magawa? Panoorin natin itong sa Maynila. Kada na ang unang araw ng libreng sakay sa Maynila. 3,000 piso kada araw ang ibabayad sa mga bumiyahing tsuper. Nasa frontline ng balitang yan, si Mondi Lopez. Hawak mo ang beat, libre ang sakay, dito ang jeepney, yes! mo mo! Napasayaw kami ni Manila Mayor Isko Moreno sa unang araw ng libreng sakay sa lungsod. Proyekto ito ng Manila LGU sa gitna ng mataas sa presyo ng petrolyo. 3,000 piso kada araw ang bayad sa bawat kasaling tsuper. Ibinibigay ang kalahati ng halaga bago bumiyahe habang ang kalahati naman ay... Ito hindi to para sa lahat ha. Meron lang specific na numero ng mga jeep. Kasi yung iba, pwede pa rin namang maningil. Hindi lahat. Hindi kasi talaga kaya lahat. Lalong-lalo na kung limitado yung budget. Naghihirap tayo ngayon Pero kaya. Kayang gawin. Nanggawa sa Maynila Gawin natin dito sa buong Pilipinas. Pagkatapos ng maghapong pag-iikot sa lungsod. Limited ang budget ng Maynila. Pero ang budget ng buong Pilipinas, limited ngayon dahil magnanakaw sila Nasa maleta Ilabas nyo yung mga nasa maleta, ibigay nyo. Ayan may kahirapan ngayon. Ibigay nyo. Driver, 3K. Kalahati, bibigay ko na sa iyo ngayon para may panggas ka. Umikot ka. Gusto ko, makaikot ka talaga. Meron ako ditong Marshall. Ikot ka doon, magpapatatak ka. Isa, ikot. 2 ikot. 3 ikot. Kailangan ko makita na may mga tatak ka bago ko ibigay yung susunod na 1.5. Para yun na yung take home mo. Diba, kapag may gusto mo talaga, maraming paraan Pero kapag magnanakaw ka, inuuna mo yung bulsa mo, wala ka talagang pondong may bibigay. Si Isko meron. May naibigay siyang pondo galing sa gobyerno ng Maynila. Ibig sabihin, hindi magnanakaw si Isko. Tama? Kasi kung magnanakaw si Isko, hindi ko sinasabi na ibang mga syudad na hindi gumagawa nito magnanakaw. Pero pwede. Pwede magnanakaw sila. Si Isko, galing sa pera ng Maynila. Kaya nga sabi niya, naging successful. Sana makakuha ako ng pera sa national government para matuloy-tuloy ko pa ito. Kasi limitado late ng Maynila pero sa gobyerno limitado yung pera pero maraming pera. Kung talagang ilalagay lang nila sa tamang mga
tamang ayos o tamang paglalagyan yung pera, maayos sana. Ayon kay Moreno, 4 na sektor ang masaserbisyonan ng programa. Mga operator, driver, station worker at commuter. Operator, garantisadong may kita, may boundary. Driver, from regular 200, 300 pesos na net niya, at least ngayon, humigit kumulang 1,000 piso garantiya. Petix lang ang pagmamaneho niya, hindi siya may stress. Hindi na para maghabol, makonsume, mataranta, o magkaroon ng agam-agam, yung driver ng jeep. Alam mo, yan ang gusto ko kay Isko eh. Because alam niya eh. Alam niya yung problema ng isang mahirap. Galing to sa paghihirap eh. Galing yan sa hirap. Nakakalkal ng basura yan, kumakain ng pagpag yan eh. Bago naging artista yan, magbubuti yan, magbabasura yan, nangangalakal yan. So alam niya, galing siya dun sa baba. Tapos umangat siya. Alam niya recipe kung paano aangat sa buhay. Ngayon, alam niya, dahil natugunan niya eh, nalaman niya kung paano umangat, alam niya kung paano tutulungan yung mga mahihirap. O kaya ngayon, tinan mo, hindi na makakatulong na sa boundary, mayroong take home na mas malaki yung driver, hindi siya nakikipag-gitgikan, nakikipag-agawan ng pasahero, so hindi siya stress. Alam niya yung pinagdadaanan ng mga driver. O yan ang wala si Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos, anak mayaman, bilyonaryo, kaya nga sabi ni Pangulong Duterte noon, spoiled yan eh. Walang alam yan, hindi yan nagdaan sa hirap, hindi yan nagkaroon ng problema sa buhay, hindi na problema pambayad ng kuryente yan, hindi na problema ng pambayad ng matrikula, hindi na mag-aral yung buwis na yan, hindi naman hindi naman na problema yan sa panggasolina, hindi na problema ng kakainin, hindi na problema ng mayroon ba akong may pamasahe pa ba ako bukas? Never na problema yan ang ganun sa buhay niya. Ang pinoproblema lang yan, sabi nga ni Doc Lorraine Badoy, ito according sa kapatid niya, kasi addict daw to, umaga pa lang daw, bumabatak na to hanggang gabi. Ang isang addict, mga bossing, ang iniisip lang niyan, ang iniisip ng addict kung ilan ang babatakin niya ngayon. Pagising niyan, ang iniisip niyan, babatak. Bago matulog yan, iniisip na niyan kung anong oras siya gigising para bumatak. Ganun lang. Oo, yan lang ang problema ng mga alta di sosyedad, ng mga mayayaman ng mga Pilipino. Yan lang ang problema nila, sabi ko sa inyo. Ito pangalan nito, si Isko Moreno, naranasan niya yan yung hirap, naranasan niya yung maging papadyak, naranasan niya yung nagtutulak ng kariton, lahat naranasan niya, mga bossy. So, alam niya kung papaano solusyonan yung problema na hindi kaya ni Bongbong. Yung isip nito ni Isko ngayon, dyan sa Maynila, hindi maiisip ni Bongbong yan sa buong, kahit nga sa probinsya niya, hindi niya naisip yan eh. O sa buong Pilipinas pa kaya, magagalit ka kay Bongbong. Kasi kahit nasa loob, nasa labas, visit ka pa rin. Kasi wala nga talagang alam eh. Walang ganitong klase ng problem solving si Bongbong. Makipag-agawan ba sa pasahero? Pag nakita mo, relax na kanina, umaga, nakita mo yung pila, ang ganda. Walang nagnyanyangan o harabas. Pansinin nyo. So safe for everyone. Halos 1,500 public utility jeepney ang kasali para sa 5 araw na libreng sakay. Kailangan lang hanapin ng mga jeep na may karatulang libreng sakay. Para matiyak na bumabiyahe ang mga tsuper, may kasama silang tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau. Hanggang nitong 2:30 p.m., higit 60,000 na pasahero na ang serbisyuhan. Ayon kay Moreno, 20 million pesos ang inilaang pondo para sa programa. Kapag naging successful, malay ninyo, makaharbat ako. Manghihingi tayo sa national government if kung meron pa. Diba? If kung meron pa. Alam din ni Isko eh, inubos na nila talaga yung pera eh. Inubos na nila Chua, nila Abante. Tek yan. Yan na ngayon, mga trabaho ng mga congressman. Mga congressman, meron kayong pera, ibigay nyo na kay Isko para gumana to. Bibili nyo relo? Magkano lang 20 million. 20 million kailangan para sa 6 na araw na libreng sakay. Isang relo lang ni Abante yun. Magkano yung relo ni Abante noong nakaraan? 25 million. Bante, baka naman, benta mo na yan. Tapos i-donate mo na kay Isko para meron kayong pamprograma dyan sa Maynila. Baka lang hindi naman makapalang mukha mo. Nang pinuri ni Executive Secretary Ralph Recto ang inisyatibong ito ng Manila LGU. Magandang halimbawa raw ito ng bayanihan at malasakit sa panahong ramdam ng publiko ang taas presyo ng krudo. Maraming salamat po. Yes. Baka naman. Di ba pabiro-biro lang si Isko kay Recto nagpasalamat ka Recto sa ginawa ko. Bigyan mo akong pera. Bigyan mo akong pera para may hindi yung ayuda. Mahirap yun, yung ayuda lang, ayuda. Ito yung sinasabi ko na maganda kay Isko. Kasi
Magbibigay siya, pero kailangan magtrabaho ka. Hindi pwedeng ayuda lang. Tapos kanya-kanya na. Hindi pwedeng ganun. O, bigay ako 1,500, 3,000 per day, ha? O, bigyan kitang 3K. Biyahe ka. O. Kasi yung gobyerno, bigay 5K, tapos paalam na. O, yan ang maganda sa iniisip ni Isko. And sabi ko nga sa inyo, si Mayor Baste, dyan sa Davao, ang dami ring mga iniisip at marami ring mga programa na maganda para sa mga constituents niya. Sana ganun si Bongbong. O hindi yung lalabas ka lang. O sabi nyo, pagka nasa loob lang, hinahanap nyo. Pag nasa labas, wala pa rin, galit pa rin kayo. Hindi kasi enough na lumabas ka lang. Lumabas ka, nag-inaugurate ka ng tulay. Lumabas ka, nagbukas ka ng toll gate. Lumabas ka, nag-inaugurate ka ng overpass. Anong naitulong nun? Salamat! Pero trabaho mo yan. Hindi ka namin talaga dapat pasalamatan. Trabaho mo yan. Yan yung ipinangako mo sa mga Pilipino. Kulang pa nga eh. Kaya nga nagagalit ang mga Pilipino kasi hindi sapat yung effort na ginagawa mo at saka yung mga programa mo sa Pilipinas eh. Oh, di ba? Ganun lang, simple yan lang. Ganyan mag-content. Oh, hindi nakakaburyong. Oh, madaldal yung vlogger. Oh, kaya kung nagustuhan mo itong ano na to, itong content na ito, i-share mo, i-like mo, padala mo sa mga lahat ng mga kaaway mo. Para may magawa ka sa buhay, baka sakaling mabwisit sila sa mukha ko, mamatay sila ngayon, o di ba ang ganda. Nabawasan ng mga hudas sa Pilipinas. Oy, mag-follow kayo sa Banateros 2.0, Boss Dada TV. Dito sa channel na to, Facebook page, yung Boss Dada, ang Boss Dada Facebook page, dalawa yan, tsaka sa lahat ng mga Banateros. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtapos